Ayan, hello po, no? So, medyo hindi ako na-satisfied, no? Baka kasi ayoko kasi na kapag naglalatag ako ng presentation, ay hindi nyo naiintindihan mga kapanalig yung gusto kong i-point out sa inyo, no? Ayon po sa MCGI at kay Antolin Fabiala na that Jesus Christ is not 100% man, no? Dahil siya sa pasimula pa lang ay umiiral na. Magbibigay ako sa inyo ng halimbawa. Nakakakita po tayo ng bote, no? Nakikita nyo po ito. Ito po ay 1.5 na plastic na bote ng Sprite. Na nakikita nyo ito. Sabi ni Antolin, sa pasimula pa lang, si Jesus Christ is not 100% man dahil siya ay may pinagmulan. Ito pong boteng ito ay 100% na bote, plastic ng Sprite, no? Ang pasimula ng boteng ito, ang laman nito ay soda, no? Sprite. Sprite ang laman nito, no? So sa pasimula, no, ang boteng ito ay matatawag na bote pero ang laman Sprite. Tama po ba? So bibigyan ko kayo ng isang malinaw na halimbawa, no, para mas madali niyong maintindihan. Kung hindi literally 100% man si Christ, ihalin tulad natin sa boteng ito, no? Sabi hindi raw siya literally na tao dahil siya ay may pinagmulan. Ito din po ay literal na bote at ang pinagmulan po nito ay company, no, ng mga soft drinks. Ngayon, kung ang laman nito ay bote ay Sprite, hindi ba siya pwede nating tawagin na ito, kahit na ito ay bote ng Sprite, ay manatawag nating bote na ng tubig? Ngayon, kung ang pasimula nito, ang nilalaman nito ay Sprite, ito ay matatawag nating bote ng Sprite. Tama po ba? But, yung nilamanan natin ng tubig, ang boteng ito, bote pa ba siya ng Sprite? Hindi. Ano yung nagbago? Yung nilalaman. Pero yung bote, hindi nagbago. Bote pa din siya, no? Kahit na meron tayong tag na ito ay bote ng Sprite, pero hindi mo na siya pwedeng tawagin na bote ito ng Sprite. Magiging bote na lang siya. Bakit? Dahil ang nilalaman niya ay tubig at hindi na soft drinks. So paano ko siya i-relate? Ang pinagmula ng katawan ni Jesus ay galing po, no, i-relate natin na ang pinagmula ng boteng ito ay galing sa plastic, no? Ang katawan ni Jesus, ang pinagmulan ay galing sa tao. Tama po ba? So kapag galing sa tao, no, o galing sa tao si Jesus, ano po ang lalabas? Tao. Ito po ay galing sa pabrika ng plastic. Ano po ba ang lumabas? Plastic, no? Plastic ng bote. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano siya naging Diyos, no? Ang boteng ito ay magiging isang ordinaryong bote lang kung wala itong laman, no? Ayun ang sinasabi nila na tao lang si Jesus. Magiging tao lang si Jesus kung ang loob, no, ng kanyang kung ang kanyang espiritu ay tao, no? Kung ang espiritu ay tao. Ngayon, nung si Maria ay nilimliman ng Diyos Ama, si Maria ay nilimliman ng Diyos Ama at ang Diyos Ama ang dahilan kung bakit nabuo si Jesus. Ito halimbawa ang Diyos Ama. Ito ang katawan ni Jesus habang binubuo. Etong Diyos Ama na kumakatawan sa tubig, nung nilamlaman niya si Maria, para magkaroon ng laman ang kanyang sinapupunan, nilagyan natin to ng tubig. Magiging ordinaryong bote pa rin ba ito? Hindi po ba hindi? Bakit? Ang katawan ng boteng ito na kumakatawan sa katawan ni Kristo ay mananatiling 100% na tao. Etong katawan ng boteng ito na plastic na ito, no, ito ay mananatiling katawan ng bote ng plastic. Pero nung nilagyan sa pamamagitan ng paglilimlim ng Diyos Ama, napunta sa loob ng katawan, no, yung espiritu. Ito, kumbaga si Kristo, ito yung katawan ni Jesus, pero yung nasa loob ng katawan ay Diyos. Bakit? Dahil ang naglimlim ng espiritong nasa loob ay Diyos din. Nakukuha po ninyo? Uulitin ko ha, yung pagpapaliwanag ko. Actually, pagkatapos kong mag-live kanina, biglang may pumasok sa isip ko kung paano ko ba maipapaliwanag sa inyo ang divinity of Christ. Ngayon, eto,
ay isang tao, no? Ito ay isang tao. Kapag nung tayo ay sinilang, tayong mga ordinaryong tao, no? Ang naglaman, kung ito ay tatayo na magulang natin na parehong tao at ibinuho sa loob ng ating katawan, o ang lumimlim, no? Ang lumimlim sa atin ay ang parehong tao. Ang mapupunta sa loob ng katawan ay tao din. Tama po ba? Kumbaga, dalawang tao ang nag-combine, ang lalabas, tao din. No? Kung ito ang ating mga magulang, nag-sex sila, at tayo ay mabubuo, no? Tayo ay binubuo bilang isang tao sa pamamagitan ng kanilang pagtatalik, at ito ay isang tao, ha? Ito ay isang tao, at nilimliman ang isa't isa, ang napunta sa loob ng katawan natin ay tao. No? Pero ang katawan ng boteng ito, bagamat ito ay tao, pero kung ang maglilimlim ay Diyos, ano po ang nasa loob na ngayon ng katawan ng isang tao? Diyos na po. So meaning to say, si Jesus Christ, base sa aking pagpapaliwanag, ang katawan man niya ay 100% man, pero ang nilalaman sa loob ng kanyang katawan ay Diyos. Dahil ang naglimlim o ang naglagay sa loob ng katawan ng Espiritu ni Jesus ay Diyos. Tayong mga tao ay naging 100% man dahil ang naglagay, no, sa loob ng katawang panlupa natin, no, ay espiritu po ng tao. No, hindi po directly na lumimlim ang Diyos doon sa tao kaya tayo naging ganito. No. Pero dahil si Jesus ay nasa katawan bilang isang tao, pero nung nililimliman, nung binubuo siya o yung pinupunan, yung sinapupunan ni Maria, ang nasa loob po ay espiritu ng Diyos. No? Ganyan po ang pagpapaliwanag pagdating po sa divinity of Christ. Kung aanuhin po natin, no, kung bibigyan natin ng basihan, sabihin natin ito ang sinapupunan ni Maria. Siya ay isang tao. Ito si Maria, siya ay isang tao. At nung nililimliman ng God the Father, si Virgin Mary, ito ang God the Father, no? Ito ang Holy Spirit, no? Yung binubuo si Jesucristo, no? O nilililiman si Maria, at ito ang paglililim na kanyang ginagawa. Ang katawang tao ni Maria ay mananatili, no? At yung binubuo si Jesucristo, dahil si Maria isang tao, naging tao si Jesus. Pero habang binubuo si Jesus bilang isang tao, yung lilim o yung espiritu na pagkakabuo sa isang tao, Diyos ang gumagawa. Kaya ang espiritu ni Jesus ay Diyos. Bagamat siya ay nasa kalagayang tao, pero ang kanyang espiritu, ang nasa loob ng kanyang katawan, yun po ay Diyos. Dahil ang naglagay ng espiritu mismo sa katawang panlupa ni Jesus ay Diyos. Hindi po ba? Malinaw po ba yung pagkaka-explain ko sa inyo? Ganun po yung idea ng Catholic Church when it comes sa divinity of Christ, no? Ang katawang panlupa ni Jesus ay 100% man. Ito po, ang boteng ito, may laman man sa loob, bote pa din ng plastic. Hindi naman nagbago, di ba? Pag sinabi niyong demigod, sana nung nilagyan ko ito ng tubig, naging kalahati siya. At yung bumuo sa bote na kalahati, tubig. Pero hindi. Hindi nagbago yung bote ng plastic na to. Siya ay nanatiling plastic. No? Siya ay nanatiling plastic. O kaya nga, Marion Wilfred Manalo, sino bang may sabing hindi 100% na tao si Jesus? No, makinig ka muna sa presentation ko. So etong plastic na to, siya ay nanatiling 100% na plastic kahit na meron siyang laman sa loob. Ganon din si Jesus Christ, no? Bagamat siya ay isinilang ni Maria na may katawang tao, no? Siya ay 100% na tao kagaya ng plastic na ito. Pero ang nasa loob ng plastic na ito, no? Tubig. So yung nasa loob ng katawan ni Kristo ay hindi espiritu ng isang tao, kundi espiritu ng Diyos. Bakit? Dahil ang naglilim sa kanya ay Diyos. At ito ay inilagay sa loob ng katawan ni Jesus nung nililimliman niya si Birheng Maria. Nakukuha niyo yung point?
Tayong mga tao ay naging 100% man dahil ang espiritu natin ay tao lang. Dahil ang lumilim sa mga magulang natin ay parehong tao. No? Ibig sabihin, nagpunla, nagtanim ng binhi. No? Ang nanay at ang tatay, nang nagtanim ng punla sa ating mga katawan ay parehong tao. Unlike kay Jesus Christ, ang nagpunla, ang nagtanim sa loob ng kanyang katawang tao, walang iba kundi ang Diyos. Kaya ang nasa loob ng katawang panlupa ni Hesukristo ay Diyos. Bagamat siya ay nasa anyong tao, ang nasa loob ng kanyang katawan ay Diyos dahil ang kanyang espiritu ay Diyos. Ang lumimlim kay Virgin Mary ay God. No? God mismo. God mismo ang nagpasok ng espiritu sa katawang pantao ni Hesukristo. Kaya siya, bagamat siya ay nasa anyong tao, siya ay matatawag nating Diyos. Dahil ang espiritu ni Hesukristo ay Diyos. Tandaan nyo, di ba sinasabi ninyo na si Kristo, tao. Ang sabi sa Biblia, God is spirit, yes. God is Spirit, 100% yes, because the Spirit of Jesus Christ is 100% God. Bagamat siya ay nasa katawan ng isang tao, ang espiritu niya ay espiritu ng Diyos mismo. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na demigod. Half God, half tao. Dahil nung nilagyan ko ng tubig na ito, itong walang laman ng bote ng plastic na ito, sana natawag natin siyang demi-container. Kalahating bote, kalahating tubig. Pero hindi nagbago ang kanyang itsura. Nanatili pa rin siyang plastic kahit na nilagyan lang natin siya ng laman. Hindi ba? Kahit yupi-yupiin natin to, wasakin natin to, ang pagiging plastic ng boteng ito ay hindi natin maaaring palitan. Plastic pa rin to. Ganon din si Jesus Christ, no? Sa kanyang katawan, no, kahit na ipako siya sa krus at tadtarin natin yung buto niya, hindi pa rin natin maaaring itanggi na si Kristo ay tao. Dahil ang laman loob niya, ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay organs ng tao yun. Kaya 100% na tao siya. Pero yung sa nasa loob, yung naglagay ng espiritu kay Kristo ay hindi tao. God the Father ang lumilim. Bagamat ang katawan ni Jesus ay tao, ang kanyang espiritu ay Diyos. At sa ating mga tao naman, ang ating espiritu ay espiritu ng tao. Dahil ang nagpunla at nagbigay ng binhi para tayo ay maging tao ay parehong tao. No? Nagigets niyo yung logic? No? Ganun lang ka-basic at kasimple yon. No, napaka-basic at napaka-simple ng turo ng ating simbahan. Si Kristo ay nasa kalagayang tao bilang isang tunay na Diyos. No? Si Kristo ay 100% na tao dahil sa kanyang material being. Pero hindi po kasama doon ang espiritu niya. Dahil ang naglagay po ng espiritu doon sa material being ni Jesus Christ ay hindi tao, kundi Diyos. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na hindi siya 100% man. Hindi siya 100% man, yes. Because Jesus Christ is 100% man. Namatay po ang anak ng Diyos. Ang bugtong na anak ay ipinako sa krus at namatay. At lahat po tayong tao ay mamamatay. Ang pinagkaiba lang natin kay Jesus Christ, bagamat pareho natin siyang tao, katulad natin silang mga tao, yung espiritu. Ang espiritu natin, no? Ang espiritu natin, ito ay punla ng parehong tao. Ang espiritu ni Kristo, bagamat siya ay nasa anyong tao, ito ay punla mismo o binhi galing mismo sa Diyos. That's why the Spirit of Jesus Christ is God. That's why God is Spirit. Ang material being ni Jesus Christ, no, lagi nating tatandaan, may laman, may buto. Ang buto ni Jesus Christ ay buto po ng tao. Doon papasok ang konsepto ng 100% man niya. Hindi po natin pwedeng sabihin demigod. Hindi siya 100% man. No? Nilatigo nga, dinugo eh. Latiguhin ko kayo, hindi ba kayo duduguin? Duduguin kayo, bakit? Katawan kayo ng tao. Ang katawan ni Kristo, tao. Yun yung point doon. Tao ang katawan ni Kristo. 'Di ba? Kung sasabihin ninyong demigod siya,
Ano ba yung nakikita nyo kay Kristo nung pinako sa krus? Di ba tao yun? Tao literal. Yung balat, pang tao. Hindi ba? Yung bituka niya, kahit kalkalin natin yung bituka ni Kristo, bituka ng tao yun. Tao yun. Di ba? Ngayon, tayong mga tao, no, dahil kaya tayo naging tao, ang binhi o yung punla na pinagmulan nating mga tao ay galing sa parehong tao, sa nanay mo, sa tatay mo. Hindi ba? Kaya nung nag-collab o nag-combine yung binhi na yan ng lalaki at ng babae na tao, ang ipitsinilang tao. Pero si Kristo, nung nasa sinapupunan siya ni Maria, eto si Kristo, no? At siya ay naging tao dahil kay Maria, because Virgin Mary is 100% man, ang God the Father o ang Holy Spirit na lumimlim kay Mama Mary, habang si Kristo ay nagiging tao, ang Spirit niya ay God. Diyos ang naglagay ng Espiritu sa katawang panlupa ni Jesus. Espiritu ng Diyos. Diba? Kaya nga God is Spirit. Diba? Ganun lang ka-basic. Hindi natin kahit kailan pwedeng ikaila na ito ay ang bote ng plastic. No? Pero kahit na bote ng plastic ito, ang nilalaman ng boteng ito ay pwede nating ibahin. Pwede mong lagyan, pwede mong gawing soft drinks, pwede mong lagyan ng suka, di ba? Hindi lang tubig. So meaning to say, ang isang katawan ng tao, hindi lang siya pwedeng ilagay, is espiritu ng tao. Di ba? Hindi mababago at masisira, no? Ang pagiging bote ng plastic na ito, kung lalagyan nyo ng toyo, ng suka, hindi ba? Bote pa rin siya ng plastic. Ganon din sa ating mga tao, di ba? Nagbago lang ang imahe ni Jesus at hindi siya naging kagaya natin. Bakit? Dahil kung sa tao ang laman ng boteng ito ay tubig at ito ay sumisimbolo sa tao, pwede rin natanggalin natin yung tubig, bagamat ito ay katawan ng isang tao, palitan natin ng soft drinks, hindi mababago yung pagiging plastic. Ang mababago yung nasa loob ng katawan, yung espiritu. Hindi ba? So kung ang katawan ni Jesus ay tao 100%, pero yung nasa loob hindi naman po espiritu ng tao. Espiritu ng Diyos yun eh. Kapag nasa sayo mismo, literal ang espiritu ng Diyos, ano ka? Diyos ka. Kapag meron kang buto, laman, dugo, katulad ng isang tao, ano ka? Tao. Hindi po ba? Ang lumimlim kay Maria, literal na Diyos. O, dahil literal na Diyos ang lumimlim kay Maria, anong espiritu ang nasa katawang lupa ni Jesus? Espiritu ng Diyos. Kung nasa iyo literal ang espiritu ng Diyos, ano ka? Eh di Diyos ka. Diyos ka sa katawan ng isang tao. Kaya 100% man. 100% man because the body of Jesus Christ is 100% human being. Jesus Christ is God. Dahil ang naglagay ng espiritu sa katawan ni Jesus, walang iba kundi ang Diyos, the Spirit of God. 'Di ba? Kaya si Kristo sa anyong tao, siya ay Diyos. Dahil ang tinataglay ni Jesus na espiritu sa kalagayan niya bilang isang tao, walang iba kundi literal na espiritu ng Diyos. At pag ang literal na espiritu ng Diyos ang nasa sayo bilang isang tao, anong tawag sayo? Diyos ka. Literally, the Spirit of the Lord, the Spirit of God, literally, nasa sayo. Yung minomold ka para ikaw ay magkatawang tao, yung nasa loob mismo ng katawang tao ni Jesus, yung Espiritu mismo, Espiritu ng Diyos. That's why Jesus Christ is God. Yung material being, yung katawan, yung pisngi ni Kristo, pag kinurot natin yan, mamumula o pwedeng magdugo, masasaktan dahil ang balat ni Jesus, balat ng tao, 100% man. Kagaya ng boteng ito, bagamat ito ay bote ng Sprite, pwede ko siyang lagyan sa loob ng tubig. Pwede kong palitan. Ganon din kay Jesus. Hindi po espiritu ng tao ang pinasok sa kanya doon. Espiritu po ng Diyos. Dahil tayong mga tao, matatawag tayo na espiritu ng tao ang nasa sa atin kung ang magulang natin ay parehong tao. That is the spirit of being a human being.
'Di ba? Ang espiritu ng tao bilang isang tao, magkakaroon tayo niyan kung parehong tao ang bumuo sa'yo. Pero tatandaan nyo, kay Jesus Christ, hindi po parehong tao ang bumuo sa Kanya. Isang Diyos at isang tao. Ang Diyos na lumilim kay Maria, ang siyang nagpunla ng espiritu habang ginagawang tao na si Jesus. That's why the Spirit of Jesus Christ is God. And His literal body is human because of Virgin Mary. No? So malinaw naman po, 'di ba? 'Di ba? Hindi naman din po nagbago ang pagiging bote ng plastic nito. Ano ang nagbago? Yung laman. Plastic pa din siya, nagbago lang ang laman. Ganon din kay Jesus Christ. Tao pa din siya, iba lang ang espiritu niya. Diyos ang espiritu ni Jesus. No? Kaya nga sabi ko, Lord, salamat. No? Salamat dahil itinuturo mo sa akin kung paano ko ibibigay. No? Paano ko ipapaliwanag sa mga kapanalig ko ang pagiging Diyos ni Kristo? Kasi nag-live ako kaninang, sabi ko, Lord, kulang. Hindi pa rin ako masaya. Gusto ko, pag naglatag ako sa mga kapanalig ko, yung maiintindihan nila. Yung napakababaw, but yet, maiintindihan nila na, ay, tama ang stand ng simbangan. Hindi po ba? Kaya po, wag nating sasabihin na si Jesus ay hindi Diyos. Jesus Christ is 100% God. Jesus Christ is 100% human being. The Spirit of Jesus Christ is God, while His material body is human. 100% God ang lumimlim kay Maria. 100% God ang espiritong bumuo kay Kristo. Kaya ang espiritong ito na 100% God na bumuo kay Jesus, ang espiritu ng katawan na nasa sinapupunan ni Maria ay 100% God. At yung pagiging tao ni Jesus, dahil si Maria ay may buto at laman, yung pagiging tao ni Maria, yung material body ni Mary, yun yung na-adapt ni Jesus Christ. That's why He is a 100% man. Wag nating sasabihin na that Jesus Christ is literally not a 100% man. Dahil lang siya ay mababasa sa John 1 verse 1. Ang salita ang Diyos. Ang salita ay Diyos at ang Diyos ay nagkatawang tao. Hindi yan literally 100% man. Kasi si Jesus Christ umiiral na noon. That is definitely wrong. Si Jesus Christ, nung siya ay hindi pa nagkakatawang tao, ano ba si Jesus? Spirit. Ano ngayon si Jesus? Pag sinabing nagkatawang tao, ano ang katawan mo? Tao. Nung nagkatawang tao si Jesus, siya ay naging tao. Siya ay 100% tao sa material na katawan, pero hindi sa espiritu. Kung babalikan natin, ang salita ay Diyos at ang Diyos ay nagkatawang tao, dun nyo ipapasok ang espiritu ni Jesus. Yung espiritu ni Jesus, sa katawang panlupa niya, yung espiritu doon, ayon ang umiiral nung hindi pa siya nagkakatawang tao. Pero yung katawang tao ni Jesus ay umiral dahil kay Maria. Dahil si Maria ay isang tao. Nakukuha nyo po? Kaya si Jesus Christ, no, siya ay 100% man, pero hindi siya katulad ng espiritu natin. Ang espiritu ni Jesus Christ ay God. Unlike tayo, ang espiritu natin ay espiritu lang ng normal na tao. Ang mga magulang natin ay parehong tao, ang kanilang mga punla ay nag-collide, at tayo ay isinilang, kaya tayo, ang espiritu natin, ay espiritu ng tao. Si Jesus Christ, walang collide na naganap. Nilimliman siya ng espiritu ng Diyos. Habang nabubuo sa sinapupunan si Jesus, bilang isang tao, dahil si Maria ay isang tao, ang espiritu ng Diyos ang nagpupunla doon sa material being ni Jesus Christ, which is the Spirit of God. God is Spirit, and the Spirit of Jesus Christ is God, because God is the reason why Jesus Christ, no? Why Jesus Christ, siya ay nagkatawang tao.
Hindi po yan dahil sa tao ka. Tayo naging tao dahil sa tao. Kapwa-tao, nagtalik, naging tao ka. Pero si Jesus Christ naging tao hindi dahil sa tao, kundi dahil sa Espiritu ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos na ito ang siyang naging dahilan na lumimlim kay Maria kung bakit nabuo ang katawang lupa ni Jesus. Na ang tinataglay at nilalaman ng katawang lupa ni Jesucristo walang iba kundi ang Spirit of God. That's why Jesus Christ is 100% man and 100% God. So malinaw naman po ang stand natin dito, no? Kagaya ng plastic bottle na ito, bagamat ito ay botelya ng Sprite, hindi nangangahulugan na hindi siya pwedeng palitan ng laman. Hindi nangangahulugan na hindi siya pwedeng palitan ng laman. Si Jesus Christ, 100% man, yes. Pero yung kanyang espiritu ay hindi espiritu ng katulad nating tao. Ang espiritu ni Jesus ay espiritu mismo ng Diyos. That's why Jesus Christ is 100% God. Okay? Kaya yan po ang stand ng aming simbahan. The divinity of Christ, no, has two nature, the human nature and the divine nature. Both 100%. 100% tao si Christ, 100% Diyos si Jesucristo. Ang kanyang katawang panlupa, 100% na tao, at ang kanyang espiritu ay 100% na Diyos. Dahil ang kanyang espiritu ay espiritu mismo ng Diyos na ipinunla sa katawang tao ni Jesucristo sa pamamagitan ng paglimlim sa banal na Birheng Maria. No? Kaya si Jesus Christ, no, siya ay hindi nyo pwedeng tawaging tao lang. Dahil kung tao lang si Jesus Christ, ang espiritu niya ay espiritu ng tao. Kung ikaw ay isang tao at ang espiritu mo ay hindi espiritu ng tao, hindi ka pwedeng tawagin na tao lang. Ikaw ay maaaring matawag na tao at 100% na tao at 100% na God. No? Remember guys, the definition of being a human being, hindi lang po ito sa material body, pati din po sa spirito natin. Iba po ang spirit ni Christ, iba ang spirit natin. Ang spirit ni Christ ay Spirit of God. Mismong kapangyarihan na ng Diyos ang lumimlim kay Maria. Siya mismo ang nagpunla ng spirit doon sa katawang tao ni Jesus. At malinaw naman po na umiiral na si Jesus, hindi pa siya nagkakatawang tao. At wag natin sasabihin na hindi siya 100% man. Dahil yung pag-iral ni Jesus, no, noon sa Biblia na mababasa natin bilang isa sa tatlong persona na tinatawag natin ngayon na second person, hindi naman po siya tao doon. Siya ay spirit. Ang pinag-uusapan sa simbahang Katolika dito, yung katawan ni Jesus, tao yun. That's why 100% man. Yung katawan, tao yung katawan ni Jesus, 100% yon. Sure ako. Pero yung pag-iral ni Jesus, sabi niya, mababasa ito sa Biblia, oo. Sa spirit yon. Doon niyo siya i-base. Yung espiritu ni Jesus umiiral na noon pa. Kahit nung siya ay nagkatawang tao, noon pa umiiral yon. Pero yung kanyang katawan, nung siya ay nagkatawang tao, 100% Diyos yun. Kaya wala pong demigod. No? Wala pong half-half. Wala po tayo sa palengke para timbangin kalahating kilong manok at kalahating kilong baboy. Hindi po gano'n si Kristo. Ginawa po natin siyang chop-chop. Parang sinabi nyo, pork chop ito. No? Hindi po gano'n. Yung katawang panlupa ni Kristo, 100% po yun. Tao yun, 100%. Yun po ang tao. Yung katawang panlupa niya. Pero yung espiritu ni Kristo, hindi po espiritu ng tao yun. It is spirit. It is the Spirit of God. That's why God is Spirit. That's why Jesus Christ is God. No? Kumbaga, tayong mga tao, tayo ay tao dahil ang kaluluwa natin, tao. Si Kristo, ang kaluluwa ba niya tao? Hindi. Ang kaluluwa ni Kristo ay Diyos dahil ang nagpunla sa katawang panlupa ni Jesucristo ay Diyos mismo. At kung umiiral na noon pa si Jesucristo, so ibig sabihin, si Jesus Christ mismo ang naglagay ng kanyang espiritu doon sa katawang pinaghahandaan sa sinapupunan ni Maria. No? Yung ginagawa, yung nabubuo si Jesus Christ,
no? Yung nililimliman na si Maria, dahil si Jesus Christ, sabi nyo, ay umiiral na noon pa, no? At ito ay mababasa natin sa banal na kasulatan. So meaning to say, habang ginagawa, no? Habang ginagawa si Jesus yung kanyang katawan, no? Si Jesus Christ mismo ang nagpunla ng kanyang espiritu doon sa katawang panlupa na yon na galing sa sinapupunan ni Maria. Ganun po yun. So, ibig sabihin, yung ikalawang persona, yung espiritu ng ikalawang persona na umiiral, no? Wala pa po ang mundo. Siya po ang siyang kumatawan dun sa loob ng katawan na nasa sinapupunan ni Mary. Kaya po, kung ano man ang nasa sa Biblia noon, na ang tawag nating mga Katoliko ay ikalawang persona, which is espiritu pa lang ang Diyos noon, no? Si Kristo, no? Espiritu pa lang siya eh. So meaning to say, si Kristo mismo ang siyang kumatawan doon sa katawang panlupa ni Jesucristo. No, yun po yung stand ng ating simbahan. Kaya sana po naintindihan ninyo ang aking maiksi na presentations regarding sa divinity of Christ. And these teachings, no, na tinuturo ko sa inyo, ito ay based lamang po sa pagkakaunawa ko sa stand ng divinity of Christ, no? Ito po ay mas mausisa ko rin namang pinag-aralan at talagang ginamitan ko na lang ng logic kasi kung puro tayo sitas, batuhan tayo ng sitas dito, pero yung wala ng logic, hindi na natin naiintindihan kung bakit ganito yung stand na pakwento, no? O pagde-describe. Mahihirapan tayong maintindihan, no? Kaya ang ginagawa ko pong pagtuturo sa inyo, kinikwento ko, no, para mas madali nyo siyang maintindihan kasi hindi naman po lahat, no, ng tao, no, hindi lang Katoliko, kahit ang mga Protestante ay madaling makakaunawa sa mga talata na nasa Biblia. Kaya nga ang daming sulpot eh, 'di ba? Kasi hindi nila naiintindihan yung talata. So much better, lalo na't mga followers ko ay mga kabataan, no, ang pagbibigay ko ng aral sa inyo pagdating sa doktrina ng Iglesia Katolika, ginagamitan ko ito ng pagsasalarawan para mas lalo ninyong maintindihan. Para kapag nagbigay sa inyo ng sitas, mas madali na ninyong maidi-describe kung ano ang diwa ng sitas na nilalatag sa inyo ng mga Protestante. No? Kaya wag po tayong maniniwala na si Kristo ay hindi Diyos, siya ay tao lang. Dahil kung si Kristo ay tao lang, ano po bang espiritu meron si Kristo? Pangalawa, kung si Kristo ay nagkatawang tao at hindi siya 100% man, no, dahil siya ay umiiral na noon, no, ito lang po ang tanong diyan. Yung pagkakatawang tao ba ni Kristo, yung mukha ni Jesus ba, no, na ipinako sa krus, yun ba ang mukha niya nung siya ay ikalawang persona pa lamang? Hindi. Siya ay espiritu. Ang pagiging tao ni Jesus, ang patungkol dito yung physical body, yung physical na katawan niya. Tao yun, yung physical na katawan. 100% po tao yun, yung physical. Pero yung spirit nun, ni Kristo, no, nung siya ay nagkatawang tao, hindi po yun ngayon lang. Siya po ay umiiral na noon-noon pa. Wala pa pong daigdig, no? Siya po ay nandoon na. Doon po tayo bibase. Hindi po tayo dapat bumibase sa physical body ni Christ because the physical body of Jesus Christ is 100% man. No? So yun lang po. Maraming pong salamat. Napaano pa ako ng tubig, no, para nang maipaliwanag ko sa inyo ng maayos yung stand ko para hindi kayo ma-mislead, no, sa sinasabi ko sa inyo. So maraming pong salamat. Please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. God bless you po at Happy Christ the King po sa ating lahat.